A day in my life as a full-time content creator mom. This is your Mercada Bird Sumbilia, and for today's vlog, may video po tayo. So kung hindi ka pa nakapollow, don't forget to follow, like, and share mo na rin ang video na to. In this video, samahan nyo nga po pala kami sa aming pamumundo. In this video, ito nga pala yung first time namin na umahon sa bundok. Dahil dito ay titingnan nga namin yung aming pagtataniman ng repolyo. At talagang mahaba-haba nga rin lakarin itong aming nilalakaran. At mayroon nga kaming dalawang batis na madadaanan. Noong unang araw ko nga ng pag-ahon dito ay talaga namang hirap na hirap ako nung ako'y pababa na, talagang panginig ng tuhod ko. Nga pala, ito yung unang araw namin na mayroon kaming nadaanan na repolyo. Ito naman din naming dadaanan na talaga namang napakasukal na din. Mabuti na lang talaga ay semento na yung daan dito dahil pathway. Ito nga ang kasama ko, si Daddy at saka yung biyanan ng aking pinsan. Kung makikita nyo dito ay talagang mahaba pa nga yung buhok ko. Kaya naman napakatagal naming maglakad dahil hindi ko na nga halos kinakaya ang paglalakad dahil hirap na nga ako. At eto nga yung pangalawang punta namin at ngayon nga lang kami makakapunta dahil naitanim na nga ni Tatay Tony na biyanan ng aking pinsan yung aming repolyo. At eto naman ay hindi amin yan, dinaanan lang namin yan. Dito pa lang ay nagsisimula pa nga lang kaming maglakad at kasama nga namin yung aking pamangkin sa pinsan. Medyo tinanghali na nga rin kami ng lusong. At alam nyo ba, sa parting to ay napakasarap talagang maglakad dahil ang lamig nga. Ito makikita nyo, short hair na nga ako dito. Ito ang pangalawang punta ko ay hindi na nga ako gaano sumakit ang paa at medyo sanay-sanay na nga. Dahil nga nalupog na nga at mula nung nag-asawa ay nasa bahay lang. At hindi kagaya nung ako'y dalaga pa na napakahaba talaga ng aking lakarin sa araw-araw. Hirap talaga kapag walang exercise at hindi na nga sanay maglakad-lakad. Lalo na yung ganito na paminsan-minsan ay talagang bibigla ka. Buti na lang na itong pangalawang punta namin ay hindi na nga panginig yung tuhod ko nung umuwi kami. Pero ang mahirap lang ay talaga namang sumakit pa rin ang aking tuhod. At dito nga ay may madadaanan kaming mga halaman ng gumamela. Napakadami nga talaga niya. At eto nga pala yung nadaanan naming repolyo dati na hindi amin. Tapos ngayon eto na yung itsura niya dahil na-harvest na nga at nakidaan na nga lang din kami dito. At dito palusong naman ngayon kanina pagkatapos naming umahon. Pero kahit na nakakapagod, talaga namang nakaka-enjoy kapag ganito yung tanawin ng mga mata at tanaw mo talaga sa paligid. Nga ay nagsapatos na ako nung aming pangalawang balik dahil nahirapan nga ako nung ako'y nakatsinelas. At ang sinuot ko pa nga itong sapatos na medyo sira na para masira man ay hindi nakakapanghinayang. At eto nga pala yung pangalawang batis na aming nadadaanan. At dito nga naghinaw nga to si Tatay Tony at saka itong batang Are dahil medyo madumi-dumi na nga daw yung paa nila. At eto namang daan na to ay paahon naman ngayon. Bundok na nga ito at medyo mataas na nga rin tong pwesto na aming nilalakad. At eto nga, medyo napapagod na ako dito pero laban lang. May nadaanan pa nga kami ditong natumbang saging kaya naman pinutol muna ni Tatay Tony para kami makadaan ng ayos. Tapos eto, lusong ulit ang aming dinaanan. At yung ibang mga halaman nga dito ay may mga matitinik ding parte. Dito nga sa parting to ay lusong naman. Merong ahon, lusong, Kaya naman talagang dapat nakapokus ka sa daan kung hindi ay madudulas ka. Eto nga pala ay pangalawang batis na aming madadaanan. Ay, iyak pala. Ito nga, inayak na nga itong pamangkin ko sa pinsan, talaga namang napapagod na siguro. Napakaganda nga ng view dito pero delikado daw dito kapag naulan dahil nalakas nga yung tubig dyan. Pagkalampas nga ng batis na yun ay dito naman ay paahon naman. And finally, this is it. Andito na nga kami sa aming tanim na repolyo. Talaga namang nakakatuwa dahil ang gaganda na nga pagkatapos ng dalawang bagyong lumampas dito. 3 linggo na nga yung nakakalipas mula ng bagyong Christine at eto nga nakasurvive nga yung aming repolyo. Sana naman ay wala ng bagyong dumating pa. At dito talaga naman tuwang-tuwa kami dahil marami din naman talagang nabuhay at ang daming magaganda at malalaki na. At dito nga ay tinagmamasdan namin maigi yung aming tanim at pasalamat na nga lang kami, talaga namang magaling din si Tatay Tony maghalaman. At eto nga medyo malawak-lawak yan at meron pa nga dun sa may taas. Nandun sa may taas ay medyo maliliit nga at dahil pahabol na nga lang yung mga yun. Medyo malaki-laki na nga din ang aming puhunan dito dahil naka 16K na nga ang aming puhunan na nailabas. Dahil may pag-abono nga at may paipot pa nga ito. Alam niyo ba nung bagyong Christine, ang inaalala talaga namin ay itong aming repolyo dahil malaki-laki na nga ang nailabas naming pera.
Naman pagkatapos talaga ng bagyo ay si daddy ang bumisita dito. At eto naman yung matatanaw mo kapag ka naandito ka na sa taas at matatanaw mo din dyan yung landing, yung Santa Cruz at yung buong Nagcarlan. Kaya nga lang ay kailangan mo din ng telescope pa. Ito nga ay pinagmasdan-masdan lang namin itong aming tanim bago kami kumilos-kilos. Talaga namang napaalis na ako ng jacket dahil pinagpapawisan na nga ako dahil medyo malayo nga ang aming lakad. Dito nga ay nagsisimula na si Tatay Tony magtabas ng mga paligid ng aming repolyuhan. At eto nga kasama nga namin tong batang to. Shout out mo yung mga klase mo. Dali! Okay, yung crush mo. Sana'y nakapagdala pala tayo. Dali! Hindi nga ako na-boring dahil sa batang yan. At eto nga pala yung repolyo namin, ganyan na yung itsura niya. At alam nyo ba nung bata ako, kala ko hindi ganito yung itsura ng repolyo. Kala ko ay talagang nabibilog agad. Yung pala ganito talaga. At dito naman nakikiraw-raw ako. Akala mo naman talaga marunong yan. Dahil wala nga ako kaming ekstrang itak. Ito, ginawan ko ng paraan para ako'y makiraw-raw. Kumuha nga ako ng kahoy na aking gagawing tulos. Dahil nilalagyan nga ng lupa yung pinakang puno ng repolyo. Dahil ginagawa to para tumibay yung pagkakatanim niya sa lupa. Hindi ko nga alam kung tama ba itong aking mga ginagawa. Hindi ko nga alam kung tama ba ito ang aking ginagawa. Pero iniingatan ko nga yung repolyo para hindi ko madanggil. Kasi masugatan yung kanyang ugat. Naman yun ang aking iniingatan. At eto nga si tatay talaga yung gumagawa dito. At nagtataba siya ng paligid para mawala yung mga damong nasa paligid. Medyo mabilis talaga si tatay kumilos sa pangkapagandong panggagaw. Medyo mabilis talaga si tatay kumilos ka talaga namang napakarami din ng kanyang natabasan dito. Partida ay may kwento-kwento pa yan sa amin. Ito nga talagang marerelax ka sa tanawin. Pala yung aking ginagawa, tinatabunan ko ng lupa yung paligid niya para tumibay. Hindi nga namin talagang pinagpe-pray na sana makaligtas talaga ito at makalusot. Ngayon pa lang talagang napakamahal na nga ng gulay dahil maraming ang nasirang gulay nung nagbagyong Christine. Mga nasira din talaga kami ditong halaman at marami-rami din talagang namatay pero mas okay din naman to at marami pa rin naman talagang nabuhay kaysa sa namatay. At eto naman tong batang to, nagkakikitanim nga, akala mo na ay marunong talagang magtanim o. Namang nagtatanim daw siya ng kanyang sayote, pahiga naman. Ay nakikipagkulitan ako dito. Para naman talaga ako'y malibang. Naman siya'y tuwang-tuwa naman. Oh. Smile ikaw, smile. Dali. Smile! At ang worst na pangyayari sa araw na ito ay nasira nga yung aking sapatos. Papabulok na nga yan at nag-isip nga ako dito nung matagal bago ko naisipan to na gawin ko ng tsinelas. Dahil malikot nga yung aking isip ay nag-DIY na lang ako ng aking tsinelas. Yung aking sintas ay ginawa ko na nga lang talagang tiranti ng aking tsinelas. Yung swelas ay ginawa ko na ring swelas ng tsinelas, yung swelas ng sapatos. Kaya naman from this na nakasapatos nung ako'y paahon pa lang ng bundok. And to this na nakatsinelas na nung ako'y pauwi na. Buti na lang talaga naisipan kong gawin tong tsinelas, kung hindi ay magsasuffer yung aking asawa dahil pahirap niya daw sa akin yung kanyang tsinelas. Oh, diba? Ang sweet. Dito nga ay kami ay pauwi na dahil medyo mainit-init na nga sa bundok at open nga dahil hindi nga siya mapuno. Doon sa pinagtatanamin namin ay kukunti lang nga yung puno dahil mataas na part na nga yun. Dahil wala na nga halos nabubuhay na puno doon dahil mahangin nga. Pero dito sa mga ibaba naman ay napakarami niyang puno. Tapos ang nakaka-amaze pa dito ay talaga namang napakalamig ng tubig dito. Talaga namang ako'y napahilamos. Halos lahat nga ng tao dito ay nagtatanim kaya naman talagang madadaanan mo ay halos taniman. Ang tanim ay kamatis tapos may mga konting repolyo din na kaming nakita. At may mga malalakaran talaga din kami dito na plot. Kapatagan ba? Kapatagan, hindi plot. Anong plot? Mga nakakita ako ng repolyo na nakabilog na at na-amaze ako dahil nakataas nga siya. Akala ko lapat na lapat talaga siya sa lupa. Kaya naman natawa na lang sa akin si Tatay Tony. At dito nga ayan, ang dami nga ding nasayang na repolyo dahil yung iba ay patay na. Kung nakikita nyo yung mga repolyo na talagang nakalapat na dahil may kasama na nga siyang puno ng mga kamatis. Ito nga ay medyo pagod-pagod na ako kaya naman niloloko talaga yung batang to na ako ay babahin na nga. Kung ano yung dinaanan namin nung kami ay papunta, yun rin naman yung dadaanan namin ngayon pa uwi. Nakakatuwa pa yung dami nga ditong bulaklak. Dito nga sa part na to ako natutuwang dumaan dahil malamig-lamig nga sa parting to. Ang haba nga ng aming lakarin ay super nag-enjoy talaga ako sa aming paglalakad na to. Nga talaga sa katawan kapag napapisan ba. Nakakatuwa pa talaga naman ay may mapipitas talaga din naman kaming fresh na gulay. Kagaya na lang nito at nakakuha kami ng sayote at kamatis. Finally, nakauwi na nga kami at dito na nga kami sa dulo talaga ng kalsada. Syempre dito kami nagpark ng motor at aalis na nga kami. At ngayon, hindi na kami maglalakad.
like, share, syempre mag-follow ka na din. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang, and don't forget to like, share, and comment. Syempre mag-follow ka na, and see you on my next vlog. And update na nga lang ulit namin kayo kapag kami nakabalik na ulit dito. And bye-bye!